Anong mensahe ang kailangang marinig or malaman ng mga cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na. Itong magiging reading natin. Or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising Sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So nakikita natin dito, may reunion, foe. Ito na lang, ito ang natin. Dito, problem. Foe. O, di ba? Ano bang Tagalog na? Teka naman ko sa Google Translate. Kaaway, di ba? Oo, yun nga sabi sa Google Translate. Reunion, kaaway. Reunion, foe. Eto. Rider. House. So, anong meron dito? Inisip ko kasi kung anong bida ba dito? Relasyon ba to? Career? Kapamilya? Kadugo? Or sino yung bida? Kasi base dito mukhang yung kaaway ay galing dito sa bahay, katabi niya to edi kapamilya niya, kadugo o kapitbahay. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, more like babae to, babae yung kaaway. Ngayon, maganda naman to reunion, di ba? Tapos rider. So ibig sabihin mag-uusap sila para magkabati. Ang tanong, sincere ba yung reconciliation dito? Remember, may kaaway dito. Yung kaaway ay babae. So, whether nangyari to o mangyari pa lang or kung dito applicable sa inyo baka tumama dun sa kakilala nyo. For specific tayo, yung kaaway ay babae. Kapamilya to ha. Nakaaway babae. Kapamilya, kadugo, kapitbahay. Basta may ikot dun sa bahay Edi nakakapaligid din kapitbahay. Pero mukhang kakabati naman. Kaya lang, sincere ba? Okay, medyo nag-worry kasi ako dito Kumbaga, may ganun kasing case nagkabati, pero hindi pala truthful yung pagbabati. Parang masabi lang na nagkabati, pero hindi pala. So, totoo ba? O sincere yung reconciliation dito, yes or no? Maybe. Oh my God. Maybe. Babae pa rin to. Pero, maybe pa rin. My God. Parang 50-50 Meron tayo ditong stork. Saka letter. Isa pa. Kukuha din ako dito ng information. Hindi lang yung pang yes or pang yes or no. Oh my God, more like no. Kaya sabi ko, parang nag-aalinlangan ako dito sa babaeng to.
Parang hindi siya mapagkakatiwalaan. Oh, di talaga eh. Snake to eh. Kahit sa ang gulo. Di ba? Di ba pag ah, tawag dito, naiungkat yung salitang snake kahit sa ang topic, parang mapapaisip ka na kagad na parang may trouble, complication, dishonesty, betrayal. More like hindi mapagkakatiwalaan. Mhm. Although nandito naman to, ano to eh, stork, letter, saka snake. Kasi ang dating dun sila mag-reconcile sa text, chat, email, or who knows, baka letter pa rin. Baka hindi uso sa lugar nila yung internet, baka letter pa rin. Pwede pa rin naman, di ba? So again, although nandito yung stork, kasi yung stork, pwede rin siyang, tawag dito, may kinalaman sa movement, progress, ano ba? Recovery, renewal. Kaya lang napartneran nga nito. Snake. Parang dating masabi lang na nakipagbati. Nag-uusap sila dito. Pero hindi talaga sincere yung pagkakabati nila. Itong tingin ko tong babaeng to, yung nakaaway na babae, parang fake. So beware. Lalo na kung kapamilya, kadugo, kapitbahay. Oh, yun. So, may communication. More like through text, chat, email. Doon sila mag-reconcile o magto-try or who knows. Baka nga nangyari na to. Nagkabati na sila. Pero fake lang ang lahat. Eto yung possible nakaaway. Scorpio ulit. Grabe rin 3 Scorpio. May nangyari para paulit-ulit yung yung zodiac sign. Dati 2 lang. Pero ngayon ewan ko parang ngayon lang nangyari. Sa experience ko, 3 Scorpio, 3 zodiac sign. Talagang ang laki nung emphasis na Scorpio. Sa bagay, pag Scorpio kasi kakatakot na kaaway. Prone sa revenge. Or di mo alam, takbo ng isip niya. Kasi nga secretive siya. At too emotional, sensitive. So pag yun yung nakaaway, may payback time yan. Usually ganun sa ibang panahon. So hindi naman lahat, pero again, yung pag Scorpio nga, base sa mga nababasa ko, prone nga revenge or may tawag doon, retaliation ba yun? Teka, hanapin ko ulit sa internet retaliation, paghihiganti or retaliation, paghihiganti, ayun yung meaning, so parang revenge din, no? Anyways, ayaw nga pala, kung di man tumama sa inyo, di baka tumama dun sa kakilala nyo. Ito yung pakilalang baka tamaan ng reading na to. Pisces, Leo, Cancer, o kapwa Cancer,
Dito tayo mag-end sa deck ko na to. So, basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Ang ganda naman to, gamitin. Tarot cards din to. Kumbaga, gentle yung laman ng mensahe. Kahit negative, gentle pa rin yung message. Kaya maganda siyang pang-advice. Maka-aral-aral na rin tayo. Sabi dito, 7. Be open to success. Chariot yan. Look at the wonderful things you can do when you listen to your divine guidance. You've balanced so many different priorities and have come out a winner. There will be a lot of recognition and praise headed your way, but don't be shy. Allow others to shower you with the gratitude you deserve. Ganda naman yung meaning, di ba? So again, chariot yun. Ito, 8 of Cups. Ayun, sabi dito. 8 of Cups or 8 of emotion. You feel a deep longing for something meaningful in your life. In your heart, you know that there's more out there waiting for you in the world. It may be time to switch careers, move to a new home or city, or initiate other other important changes. Do what's right for you and seek out your magical new life. Hindi pala meaning nito, no? Switch career, move to a new home or city, initiate other important changes. Kasi ang alam ko lang dyan, ano ba yan? Pag move on, abandonment, ano pa ba yan? Move on, abandonment, emotional detachment, leaving something behind. Ano pa ba yan? Traveling, evolution, disappointment, or walking away, or illusion, disillusion. Pero dito ang ganda pa rin ng sinabi yun. So sabi ko nga sa inyo, gentle yung mensahe dito sa card na to, sa deck. Pero again, may natutunan ako ngayon. Ngayon nga, may kinalaman pala yun sa switch careers, move to a new home or city, initiate other important changes. Teka, dalawa to. Ay, dalawa nga. Dito naman tayo, mamaya yung isa. Eto, hermit naman to. Ay, judgment pala. Contemplation kasi, pag naisip ko, contemplation. Hermit agad. Ay, hindi Judgment pala to. Review and contemplation. You've accomplished a great deal in your life, and you have much to be proud of. Now it's time to decide what's next. As you contemplate the past and the present, you'll get clear on your divine life purpose. Don't be distracted by conventional thinking. Be the real you. Review and contemplation din pala ay judgment. Kala ko talaga hermit. Anyways, dito naman tayo. So
So, sa part na to, 5 of thought ay 5 of swords. Okay? So, sa part na to, sabi, the path you were on seemed like the right one. But now, you've run into a challenge. There's a better direction for you that will make you much happier in the end. Changes are necessary so that you can get back on track. Avoid negative people who are draining or who bring unwanted drama into your life. O, diba? Pag sinabi mo kasing 5 of swords, medyo kakabang ka na. Pero, dito, ang ganda nung sinabi, Hindi ko na sabihin yung meaning, tatagal tayo. Pero, again, although negative card to, pero base sa mga sinabi dito, maganda pa rin, di ba? Yung, advice. Or yung mensahe. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.